Alright, good evening, Mavs. At ito, pag-usapan natin yung topic ni Attorney Rene Bueno, Mavs. Total, pinahapyawan na natin to kanina, Mavs, no? May planong gusto maging House Speaker to, pero nako, sa panaginip, wala na. So, nabunyag na ni Attorney Recto kung sinong papalit kay Romualdez. Siya na ang nagsabi. Naka-live si Attorney Claire, anong topic niya? DA Secretary Kiko, bakit binulgar ang ginawa ni Zaldico? Oh, really? Secretary Kiko, bakit binuking si Zaldico? Oh, pero dito muna tayo kay Attorney Rene Bueno. Pakinggan natin tong si Congressman Meow Meow. 10 minutes lang to. Pasok, Attorney Rene Bueno. O, walang sounds. Mga kumpanyeros at kumpanyeras at mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po pag-usapan natin ng konti yung isang usapin na medyo umugong nitong mga nakaraang linggo dyan sa mababang kapuluhan. Ito yung kaso ni Congressman Kiko Barzaga. Yan lang. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Hindi po tayo narito para manghusga, kundi para intindihin kung ano ang nangyayari sa mababang kapuluhan. Lalo na tungkol sa mga pamantayan ng etika na inaasahan sa ating mga opisyal ng gobyerno. Kumbaga, kasi medyo parang hindi normal yung mga pinakikitang ugali. Unbecoming, a congressman. Unbecoming, no? Mukhang hindi siya bagay dyan sa pwestong yan. Kaya nako, kayo mga taga Cavite, talaga lang nagluklok kayo ng ganitong meow-meow. Kamote. Sige, tuloy. No? Ng ilan, no, sa ating mga mambabatas. Alam niyo po, ang ating mga kongresista, tulad ng sinumang lingkod bayan, ay may mga patakaran na dapat sinusunod. Meron tayong Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. O yung tinatawag nating RA 6713, madalas nating banggitin yan dito sa ating mga previous vlogs. At ito yung mga gabay upang matiyak na sila ay kumikilos ng may integridad at pinaninindigan ang dangal ng kanilang opisina. Pero mukhang lumalabas, parang hindi nasusunod to dahil siguro dapat kumilos na tong Ethics Committee ng ating Kongreso dahil apektado ang buong imahe nila dito dahil napupulaan sila, no? Apektado yung buong House of Representatives. So tingnan natin, ano ba yung pinag-uusapan tungkol kay Congressman Barzaga? May sinampa kasing ethics complaint laban sa kanya na nagmula sa ilang pag-aalala tungkol sa kanyang pag-uugali. Lalo na sa social media. Ang mga paratang ay marami. Siyempre, kasama dyan yung violation ng House of Code of Conduct. At marami siya kasing ginagawa katulad ng pag-uudyok sa mga gawaing na medyo malilinya doon sa inciting to sedition. Say goodbye to switching prescriptions. This smart... Wait lang. Okay, guys, bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. So, may mga akusasyon din laban sa kanya na nakakasama sa interes ng serbisyo. Pag-uudyok ng karahasan, yung pagpopost ng malalaswang nilalaman, naniniwala kayo o sa hindi, pagpapakita ng kanyang kayamanan. You know? Minsan may mga hawak na bundles of 1,000 bills as hawak-hawak niya na hindi karapat-dapat na makita mula sa isang kongresista. Partikular na itinuturo na reklamo ang malaswa at mapang-abusong nilalaman ng kanyang mga social media posts. Kabilang dito yung pag-atake sa kapwa-opisyal na di umano'y nagpapahina sa tiwala ng publiko. Mayroon ding akusasyon na ginagamit niya ang kanyang opisyal na platform, yung Facebook. Sabi nga ni Congressman Puno, ang mga foreigners tumitingin sa mga social media accounts natin, baka mamaya biglang nakita yung kanyang official
Facebook account, siyempre ang imahe hindi maganda. Sasabihin, ganyan ba yung mga kongresista ninyo? May hawak-hawak na mga bundles of money. Tapos may mga indecent posts na kasama ang isang batang babae. So dito, ano yung ebidensya ng kamera? So yung mga ebidensya halos nagmumula naman doon sa sarili ng social media post. At ilang naulat na dito yung parang mga nakapulupot sa yung hita ng babae doon sa kanyang leg. Hindi magandang tingnan. Yung malaswang retrato na itong retrato na to na nakakuha ng atensyon ay nagpapakita na isang babaeng halos walang saplot na nakayakap ang mga hita sa leeg ng kongresista. So, hindi magandang Pinakita na natin yan kanina, mga absat. Makita nyo na. tingnan to, no? At nung isang araw nga, napakinggan ko na mamyaw siya na para siyang pusa sa loob ng kongreso habang nagkakaroon ng pagdinig doon. At nagkakaroon din siya ng mga mapanlait na salita at paghamak sa kababaihan at marami mga paglabag sa mga pamantayan ng etika katulad ng siya pa mismo parang nangiengganyo ng hindi magandang activities against the House of Representatives where he belongs. Yung pagpapakita ng mga kayamanan na hawak-hawak niya yung maraming pera na bigkis na tiga 1,000 bills. Nakaharap pa dun sa mukha niya, no? Ito ay isang kilos na nakita ng ilan bilang isang ostentatious na pagpapakita ng pera sa publiko. At wag nating kalimutan ang medyo hindi karaniwang akusasyon na naglagay siya ng pera sa loob ng underwear ng mga babaeng nakasuot ng Yan na. swimsuits Yan lang. na may mga larawan di umanong ipinakita sa media. Ito kasama ang iba pang post na may mapanlait na salita ay iprinisinta bilang ebidensya ng paghamak sa kababaihan at paglabag sa mga pamantayan ng etika dyan sa mababang kapulungan. Tinawag din siya dahil sa pag-uudyok ng gawaing sedisyon. Isang post di umano ay tumutukoy sa mga protesta sa Nepal, maging doon sa Indonesia, kung saan ang gobyerno ay pinatalsik sa pamamagitan ng pagsusunog at talagang nakakataas ng kilay itong mga pinagagawa ng ating kongresista from the province of Cavite. Bukod doon, mayroong maraming pagkakataon na ginamit niya ang kanyang social media accounts upang punahin at atakihin ang iba pang opisyal ng gobyerno. Kabilang na dyan si Speaker Martin Romualdez, mga kapwa miyembro niya sa House of Representatives, mga opisyal ng cabinet ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katulad ni John Vic Remulla at si Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Ang pag-uugali na ito kasama ang isang insidente kung saan di umunoy pumasok siya sa kwarto ng majority floor leader na si Sandro Marcos upang ipahayag. Pumatok siya. Ako, iboto nyo para maging House Speaker. Gagawin kitang Deputy Speaker. Bagay po, tragis. Tragis, lakas tama rin talaga, no? Ang kanyang mga plano para sa Kongreso, yung kanyang planong maging Speaker of the House, ay nag-ambag sa magulong pag-uugali na aspeto ng reklamo. Mabuti na lang gentleman itong anak ng ating Pangulo at hindi siya pinansin at hindi na siya binigyan ng atensyon sa kanyang ginawa dahil para sabihin na ikaw ang gagawin kong Deputy House Speaker pag
ang nanalong Speaker of the House. Ayun, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ikaw. Gagawin ko kayong mga deputy speaker pag ako ang binoto nyo. Oo, tragis. Nangarap pa si Pulong nga, di nakapalag. Ito pa kayang si Meow Meow. Kamote. Medyo malakas na to. So paano naman siya tumugon doon sa mga reklamong sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan? At paano siya nag-react dito? Sa kasalukuyan, wala pa naman depensa o paliwanag ang kongresista. Maliban na lamang sa sinabi niya na mas mauuna pa daw siyang makulong kaysa kay Speaker Martin Romualdez. So, medyo nakakabahala itong mga pinagsasasabi at ikinikilos ng nasabing kongresista. Sa esensya, ang sitwasyon ay nagpapakita ng patuloy na pagsubaybay na kinakaharap ng mga opisyal ng publiko, lalo na sa panahon ng social media, kung saan ang lahat ng kanilang ipinopost ay maaaring maging ebidensya sa isang DDS, alam na complaint dyan sa House of Representatives. Alam nyo, kapag kayo ay nareklamo bilang isang miyembro ng mababang kapulungan, dalawa lang klase ang decision dyan. It's either you will be suspended or sipak ka sa pwesto. Ito ay isang paalala na ang integridad at tamang pag-uugali ay laging nasa ilalim ng mapanuring mata ng publiko. Husband, I have plans. Mami PR, kaya siya nanalo kasi yung magulang niya, mga dating politiko din. Politiko yung mga magulang niya. So, kilala yung pangalang Barsaga dyan sa distrito nila. Kaya siya nanalo. Kasi nga dahil sa magulang niya. Pero wala namang achievement, mga kapsat, no? Naging din yan, naging councilor dyan sa distrito nila. Pero mga kapsat, no? So far, as of now, dito sa kanya, iisa pa lang yung na-approve bill niya. Iisa lang. Kamote, no? So, hanggang meow-meow na lang talaga yan, mga kapsat. So, yan na. Okay na ba tayo, Mabsat? So again, thank you very much, Mabsat, no? Sa mga di pa nagla-like dyan, baka naman, no? Ilan na-like natin? Teka, mag-refresh nga ako. Baka naman, Mabsat, no? Sa mga di pa nagla-like dyan, mag-like naman na tayo, Mabsat, no? Baka naman, no? Gawin nyo ng 100, mga Mabsat, yung like. 85 likers pa lang pala tayo. 80, ay, mali. Sorry. Mali, titingnan ko. Video, live. 96 live. 4 na lang, di pa lang binigay, Mabsat. Oh, binitin nyo pa si Maestro. Gawin nyo ng 100 yung like natin, mga kapsat. Baka naman. Like po tayo. Okay? So, sa mga malungkot po na hindi si Sandro Marcos na anak ni Pangulong Bongbong Marcos ang next House Speaker, tanggapin na lang natin. Total, decision naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ito na lang, no? Kasi siguro siyempre para iwas na rin, no? Na biro mo. Presidente yung tatay mo, tapos ikaw, House Speaker? Oh, di ba? Lalo iiyak ang garapatan yan. Kaya, dito muna tayo. Pagbigyan natin itong plano ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapsat. Alright? So, maraming salamat, mga kapsat. Elvira G, Michael Pangan, Miss Elsie Mix, Ardayan, Winnie Artos, sino pa ba nandyan? Afelia San, Sir Leonardo Ansag, at sa lahat po nandito, Makwan, Michael Pangan, sino pa yung mga pumasok? Mami Piar, Saint Benedict, Naomi Chin, Ma'am Eva Hernandez, Natividad, sino pa ba? O, baka hindi ako nabanggit dyan, ha? Shoutout po dito sa inyo. At again, maraming salamat. So, yan na. Yung surprise natin bukas, binanggit na ni Attorney Recto Mabsat noon. Wala, binitin-bitin ko pa kayo. Malalaman din pala natin sa subtopic natin. Pero anyway, Mabsat, tingnan natin kung ano magagawa ni bagong House Speaker Boji D bukas. So magkakalaman na lang tayo, no? Sigurado, walang magagawa. Partido Federal pa rin. Actually, kumakalat na rin pa rin sa mga news. Kaya nag-share na ako sa yung mga ka-Facebook ko. Alam nila. Ito, sinare-share ko na din. Pakita ko sa inyo, ha.